Hi guys, this is si Ansi Kitchen. Welcome sa aking channel. For today's episode, magluluto tayo ngayon ng eggless puto cheese. Lagi bang palpak ang inyong ginawang puto cheese? Meron akong 6 na tips na ibibigay sa inyo para ma-achieve nyo ang ganito kagandang puto cheese na pwede nyong gawing pagkakakitaan. Baka ito na ang recipe na hinahanap nyo, kaya simulan na natin. Unang tips na gagawin nyo ay check nyo po muna ang inyong baking powder kung active pa po ba ito. Maglagay lang ng kaunting mainit na tubig sa inyong baking powder at kapag nagbubbles, it means active pa po ito. Pwede pa po natin itong gamitin. Kapag hindi naman nagbubbles, huwag nyo na pong gamitin kasi hindi po aalsa ang inyong puto. Ito ang ating mga ingredient. Meron tayong 3 cups of water at 1/2 cup canola oil. Tapos ang ating 1 tablespoon of vanilla extract at 1/8 teaspoon iodized salt. Tapos sunod ko namang nilagay ang ating 2 cups of white sugar. Pwede naman yung wash sugar or brown sugar, pero iba kasi ang lasa ng white sugar. I-mix lang po natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw po ang ating asukal. Sunod ko namang nilagay ang ating 4 cups of cake flour. 1/2 kilo nga pala ang niluto ko ngayon mga ka-kitchen. Sasalain lang po natin para matanggal po yung bobo or lumps. Kagaya po nito. Cake flour nga pala ang ginagamit ko. Gusto ko po kasi maputi ang ating puto cheese. Iba po kasi ang lasa kapag cake flour po ang gagamitin nyo. Masarap po siya. Maganda rin ang texture ng ating puto. At hindi rin didikit sa molder ang ating puto cheese based on my experience. Tapos sinala ko na rin ang ating 2 tablespoon of baking powder para matanggal po yung buo-buo nito. Kagaya po nito. Mas mabuti po na sasalain nyo po. Naglagay rin po ako ng 3/4 cup o powder milk para mas lalong malinamnam po ang ating puto cheese. Haluin lang po natin ito at kapag nag-combine na ang ating dry at wet ingredient. Pangalawang tips mga kitchen, dapat hindi po ma-overmix po ang inyong puto kasi hindi po alsa kapag ma-overmix po ito. Dapat ganito na po, hinto na po kayo sa paghalo. At kung meron po kayong nakikitang buo-buo dyan, huwag po kayong mag-aalala kasi sasalain po natin yan mamaya. Pangatlong tips mga kitchen, kumuha lang po ako ng strainer at sasalain po natin ang ating puto mixture para maging smooth po ito at hindi po ma-overmix. Sa lahat po ng sumusuporta at nag-subscribe sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman please subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video natin. At pakipollow na rin po sa aking Facebook page. After ko pong masala, ito na po ang ating puto cheese butter. I-rest muna natin ito ng 30 minutes bago natin ito isalang para maganda po ang texture ng ating puto cheese. 4 tips mga ka-kitchen, huwag po kayong magpahid ng kahit anong oil or butter sa inyong molder. Kasi kapag maglagay po kayo ng oil or butter sa inyong molder, titigas at hindi po aalsa ang inyong puto cheese. Sa paglalagay naman ng puto butter sa inyong molder, dapat huwag nyo pong punuin. Dapat ganito lang po kadami. Kung gusto nyo po na maumbok at makinis po ang inyong puto cheese at hindi pumutok, dapat ganyan lang po kadami sa paglalagay ng butter sa inyong molder. Medium molder po ang ginagamit ko. At pang-5 tips mga ka-kitchen, dapat huwag nyo pong idikit ang inyong molder sa gilid ng inyong steamer dahil meron pang mamumuong moisture dyan kapag sinalang na natin ito. Habang gumagawa po kayo nito, dapat nagpakulo na po kayo ng tubig sa inyong steamer. Make sure lang po na kumulo na po ang tubig sa inyong steamer bago nyo po isalang ang inyong puto cheese. Ito na po ang ating puto cheese. Isasalang na po natin ito. Bago nyo po isalang, dapat pakalmahin nyo po muna ang tubig sa inyong steamer bago nyo po isalang ang inyong puto cheese para hindi po mabigla sa init ng temperature ang inyong puto cheese. I-steam po natin ito ng 8 minutes. Dapat medium fire lang po ang lakas ng inyong apoy. Kung gusto nyo po ng maumbok at makinis ang inyong puto, huwag nyo pong ilagay sa low fire kasi kulubot po ang kalabasan ng inyong puto cheese. Pang-6 na tips mga kitchen, dapat huwag nyo pong kalimutang maglagay ng malinis at makapal na tela sa takip ng inyong steamer dahil meron ding mamumuong moisture sa takip ng inyong steamer. After 8 minutes mga kitchen, ito na po ang ating eggless puto cheese. Napakaputi at napakinis. Maglagay lang po tayo ng cheese dito for toppings. Another tips mga kitchen, kapag nasalang nyo na, huwag po kayong bukas ng inyong steamer dahil mabawasan po ang init ng inyong steamer at hindi na rin aalsa ang inyong puto cheese. Pagkatapos kong malagyan ng cheese ang ating puto, mag-sit tayo ng 3 minutes para mag-melt po ang ating cheese. Magnolia queso po ang ginagamit kong cheese. Tinakpan ko po ulit ito ng 3 minutes kasi matagal pong mag-melt itong cheese na ginagamit ko.
After 11 minutes, luto na po ang ating eggless puto cheese. Hanguin na po natin ito at tatanggalin na po natin ito sa ating steamer. Kung gusto nyo pong mag-business nito, doblehin nyo lang po ang ating recipe. Ito na po ang ating eggless puto cheese. Napakakinis niya guys at napaka-umbo. Napakasarap at malinamnan po ito. At maputi rin po itong ating puto. Kung nakikita nyo po ang video na ito, mag-comment po kayo kung saan po naabot ang video natin ngayon para ma-shoutout ko po kayo. Kung meron po kayong gustong i-request or ipaluluto, mag-comment lang po kayo sa baba at nagawa natin yan ng video. Mga ka-kitchen, kung susundin nyo lang ang aking recipe at aking mga tips, makukuha nyo po ito. Sana meron kayong natutunan sa ating negosyo recipe. Maraming salamat!